Paano na yung dalawang asawa? Tapos di na niya. Ganyan kabigat, Kuya Le? Mabindaanan. So yung mga ka-MJ, no? Nadaanan kami ni Kuya Ler dito. Kasi kakababa lang po niya din ng namuso. Kanina nga po mga ka-MJ, no? Sabi ni Kuya Ler, may malaking bato na gumulong. Kasi nga po umuulan. Yung ginawa niya, tinitingnan niya kung saan direksyon yung bato para makailag siya. Hindi lang yun, may kidlat pa. Grabe, napakasipag talaga. Yan yung hanap buhay nila dito mga ka-MJ, yung pamumuso. Dito pa nga lang na wala kang dala, hinihingal ka na. How much more yan yung dala mo, mas mabigat pa sa'yo. So mga ka-MJ, pauwi na tayo kasi nung oras na. Nung oras na ba nga ba? Alas 4. Mag-alas 5 na po ng hapon. Anong oras ka bumaba, Kuya Ler? Alas 2 ng hapon. Mga 3 oras. Spray na ako. Balasinas. Ay, Ampalaya. Wow. Ganun ka sipag si Kuya Ler. Dubli kayod kasi may bagong panganak, no? May sanggol pa siya, kaya bago siya namuso, nagtrabaho muna siya. Nakipag spray ng ampalaya. Tapos kaninang alas 2 bumaba si Kuya Ler para mamuso. So ngayon, mag-alas 5 na. Pauwi na naman siya. Araw-araw yan, Kuya Ler? Walang pahinga? Grabe. Gabi na lang pahinga. Hindi ka ba napapagod? Sanay na. Kung magpahinga, Kuya Ler, pahinga dun sa kain, no? So yun mga ka-MJ, nagpahila na si Kuya Ler ng kalabaw kasi napagod na. Yan po yung kanyang alaga. Pag nanganak yan, yung anak ay mapupunta muna sa may-ari, tapos yung pangalawa ay sa kanya na po. Ayos na rin, no? Total, palagi naman dito sa bundok, marami naman mga damo, hindi mo mamalayan. Pagdating ng ilang taon, may sarili ka na ring kalabaw. Kasi pag nandito sa bundok, talaga napaka-importante din yung kalabaw. Kasi may katuwang ka sa mga gawain sa bukid, no? May pang-araro, tapos may magbubuhat sa mga kagayanan sa puso ng saging. Iparasay mo lang yan pag nag-iigib ka. Yan.
Ayan, nandito na po tayo sa bahay kubo nila, Kuya Ler. Last time naghatid po tayo dito ng ayuda sa kanila. Second time po ay naghatid tayo ng vitamins. Mga gamit po sa kanyang anak. Yun o. Ayan, yung bagong kulambo ginamit na po nila. Kasi ang ginagawa nila, pag natutulog sila, pinapaano nila itong malaking kahoy, pinapausok. Delikado po yun sa bata, malanghap yun. Malanghap ng bata yung usok, kaya bumili po kami ng kulambo. Tapos pag walang tubig, babalik na naman si Kuya Ler dun sa baba. Magigib na naman. Grabe. Makanyan talaga ang buhay kay Ler na. Yan. Si Kuya Ler ay may dalawang anak at yung isa ay ilang months pa lang po. No, ayan. So, isa po si Kuya Ler ang mabibigyan natin ngayon ng simpleng yero at plywood. Kahit papano po ay mapalitan po yung kanyang dingding na yari po sa daon ng saging or balat, no, at saka tagpi-tagping mga sako. So papalitan po yan, no, gawin nating plywood tsaka yero. So sa katunayan, kakatila lang din po ng ulan dito ngayon. Galing po tayo sa bayan na kailangang pabalik-balik na po tayo kakabili ng materyales. So last na po ito sa araw na ito, no. At ayan, hinahakot na po nila. Kasi may nagsabi sa akin mga ka-MJ na inispoil daw ni Madam Lori yung mga katutubong Aita. Hindi daw tinuruan maghanap buhay. So bago pa tayo pumunta dito sa kanila at bago natin sila ma-vlog, ay alam na natin yung kanilang sitwasyon, no? Hindi na natin kailangan pang turuan maghanap buhay kasi bago natin silang tinulungan ay talaga silang masipag na maghanap buhay, no? At yung ating tinutulungan, lalo na yung mga matatanda na naghanap buhay, doon po tayo natutuwa. Usually na tinutulungan namin yung mga masisipag po na mga katutubong Aita, no? Kagaya nila, hindi naman natin tinuruan na maghanap buhay pero sila ay naghanap buhay. Nagtatanim habang nag-aantay ng kanilang pananim, namumuso or tinatawag ng mga iba dito na kikipitas, nakikitanim, nakikidamo. Ganun po yung diskarte nila, no? Hindi na kailangan turuan kasi sila mismo napakasipag. At saka hindi basta-basta yung kanilang ginagawa dito. Ano talaga to dugot pawis ang puhunan, no? Lalo na si Kuya Ler, last time po na nakasabayan natin, takot na takot mga ka-MJ, no? Kasi nga habang namumuso siya, may malaking bato na gumulong. So ang ginawa ni Kuya Ler, tiningnan niya kung saan direksyon yung bato para makapag-ilag. So ganun po yung minsan na-encounter na mga katutubo na namumuso po, na syempre isipin niyo po, grabe po yung bundok na yan. Pag ganitong tag-ulan, madulas yung lupa, maraming gumuguho. So ayan, ganun po, ganun sila kasipag. Kahit ako hindi ko po kakayanin yung ginagawa nila dito. Nasubukan ko po pero araw-arawin hindi ko kakayanin po yun. So ayan, nandito na sila naghahakot. Maganda to, maganda. Ay mula ha. Kasa kayo pa na hilong? Ayan ha. Ha? Ate pag ito ko na. Kana. Nakapaka. Masih di telepon. Bahap-bahap. Dah sudah. Sudah. Di mo di ni. Wawa. Ini rin kayo ko. Katuloy. Tiag mo ipaida. Oh, ipaidin kayo. Ay. Patag di ba ito? Kaya. Pagsandagan na.
Hiramin ko nga to kasi madulas. Ate, pahiram ng pala nyo ah. Ay kuya. Linisan ko dito kasi ano, madulas. Limutan na barbag. Yan, di na ganong madulas mga ka-MJ kasi kanina may mga puso ng saging pong nakaharang. Tsaka itong madudulas ng lupa. So tinabi natin. At yan, may daanan na sila. Kasi mahirap madulas. Mabagok yung ulo, wala. Mametse. So ayun mga ka-MJ, bisitahin natin si Kuya Ler dito. Dahil meron na siyang bagong materyales na magagamit dito sa kanyang bahay kubo. Ayan oh. Oh, di ba? Ayos na. Itong mga ritasong sako-sako, butas-butas na yero, mapapalitan na ng bagong dingding yan. Ayan, ito na rin yung pako. Mahirap po ya. Kahapon, ang lakas ng ulan. Yung bonnet ko, binulsa ko. Ang masorting nakapulot si Kuya Ler. Kaya sa kanya na. Sabi niya sa akin kanina, yung bonnet mo napulot ko kasi napansin ko na nalaglag yung bonnet. So ang ginawa ko, binalikan ko ng konti. Malakas yung ulan, tsaka ang bigat ng dala ko. Sabi ko, hayaan mo na yun. May makakapulot din yun at sasabihin sa akin. So sinabi nga si Kuya Ler nakapulot. So sabi ko, gusto mo Kuya Ler? O, sa'yo na lang. Oh, siya na ngayon ang may bonnet. Wala na tayong bonnet. Bibili na lang tayo ulit. Patingin. Ha? Yung buhok ni Kuya Ler, di na nakita. So buhok mo na nakikita. Kita na. Yung Kita kulot. na yung pagkaita natin mga ka-MJ. Wow. Ano ni? Anong ililipat mo to doon? O makanya na? Kugon lang. Yun na. Pero yung poste, ganyan na. Oo. Yung kugon ililipat mo? Bago pa yung poste yun eh. Itali ko na lang yun. Ay, Pagsamay-samayin ko. Tapos gawin kusina. Doon. Tsaka pa maayos pagkagawa ni Kuya Ler ng mga poste, nakapantay-pantay talaga, tsaka malalaki yung poste niya. May panukat ka dyan? Galing yun no? Yung panukat nila? At yung tali. Lang din, ganun-ganun lang din. yung kaoy. Oh, yung kahoy. Yung diretso. Kasi magaling, maayos yung pagkagawa nila, malinis. Pati sa kubo no? Lang. Hiram mo na kayo kasi nakalimutan din ko nagari doon. Dadaling ko saan. Sarado kasi yung bahay. So yan, di ba pag makoy? Ito yung si Kuya Ler noon ay nakaraan na sa bayan natin namumuso. May daladalang puso at umulan pa yun. Kwento mo nga sa akin Kuya Ler kung anong nangyari Kuya Ler. Mas maganda si Kuya Ler magkwento eh. Yan, para maniwala sila. Kwento mo nga Kuya Ler. Nung nakaraan namuso ka. Yung bato, akala ko yung kidlat. Yung malaking bato. Anong nangyari sa bato? Natulid, akala ko kidlat. Nabiyak? Hindi, gumulong. Gumulong. Malaking bato. Malaking bato, ganyan kalaki. Sabay. Tapos anong ginawa mo? Ginawa ko, binantayan ko siya. Kung saan yung direksyon. Pero bumagsak. Tumigil siya sa maraming puno. Akala ko diretso sa ilog. Napakadelikado rin no? Oh, di ba? Yun pa lang totoo. Akala ko may kidlat. Pagkakaano ko may bato tsaka kidlat. Yun pala bato lang nahulog na pagkakala ni Kuya Ler kidlat. Gumulong. Gumulong. Nabigla siya. Oh, di ba? Nakaraan din Kuya Ler may nahulog din sa bangin. Si Tusik, kilala mo si Tusik? Tusik.
Anong taga doon sa dulo? Sipkan to. Joseph ba? Tusik. Hindi mo kilala? Hindi niya kilala. Nahulog, tapos nabitawan niya yung itak niya, tapos nakahawak siya sa damo or ano. Halos kalahati na lang yung daliri niya. Kaya ganun kadelikado mga ka-MJ mamumuso. Lalo na ngayon, tag-ulan, napakadulas. Kahit wala. Papatanan ka ng puso. Papatanan ka ng puso. Kahit tagulan, tuloy-tuloy pa rin eh. Kasi kung di ka mamuso, Wala. kaya malaking tulong yung ano, may bigas makoy. Siyempre kahit di ka makapuso, may kakainin. Umihi ka kanina ha. Nanoray ka sa short mo. Sa salawal. Tumagas. Tumagas. Okay, hanggang dito na lang mga ka-MJ. At least nabisita na natin at abang-abangan lang natin kasi busy din sila. So magtulungan muna sila dito sa paggawa ng bahay. At least mapaayos. Hindi man ganun ka ganda, at least safe na maayos sa kwento nga ni Kuya Ler kanina. Kapag umalis kayo, ano nangyari? Pagbalik mo? Inaano ng mga bata. Nagugulo na yung mga Makalat na. Makalat. Kailangan pala may ano yan. may Pintuan. ilak. O yan. Okay. Di bali, pabalik-balik na naman tayo dito. Painawa. Ayan si Ate Veronica tsaka yung bingot niya or baby niya. Bingot kasi it means dito, baby. Bagong panganak, sanggol. Nagpainawa kasi mapagal. Mapagal. Kakayari lang. Iyan ay. Nagtrabaho kasi ang Sarap. kakayari. Nagtrabaho, nagtambak. Nagtambak. Oo, No. Tambak. Okay. Tambak ng pukoy. Ano ba, Kenneth? Ne, ano pangalan Kenneth? Ay, Kelvin. Ito. Kelvin. Reniel. Pati ito nalito. Reniel. Reniel. At saka si Kelvin. Kelvin. Reniel Kelvin. Bakit wala sila? Saan? Nagtrabaho siya. Sa Sambales o dito lang? Alvera. Bakit natanggal ka doon? Kasi may kalabaw na. Hindi na ako pumasok. Sayang naman yung araw-araw. Araw-araw bayad, sahod dito. 550 lang. Saka walang motor. Magkano? Hindi ka makakapunta sa trabaho kung wala kang motor. Walang service. Walang Pero service. okay na yung 550 at least sigurado na. Maging regular ka sana ni. Oo nga, yung kumbaga araw-araw ka na magtrabaho. Saka nakapagtrabaho din ako sa super. Super. Saan super? Doon sa Manibog. Kasi Anong trabaho mo doon? Naggagawa ng mga bag tsaka mga wallet. Bag? Anong klaseng ano? Yung zipper niya gold, puro gold. Tapos bag na ano, yung Maliliit yung binebenta nila. factory yan, factory. Maraming truck yung nag-aakot doon yung Malakihan na talaga, Malaking factory na. Kayo nagkakabit sana, Seper? hmm. Marunong ka pala.